Hello mga kareal, may request po ang isa nating masugid na taga-subaybay, isang subscriber na si Sir Ruben Gamboa. Gusto niya pong malaman kung paano i-bypass ang electric pan na sira ang fuse, pero hindi na tatanggalin ang fuse na sira at lalagyan na lang ito ng bago. Maraming salamat po sa request nyo, Sir Gamboa. Sa mga nag-click po ng bidyong ito, kung isa po kayo sa gustong malaman ang ganitong katanungan, panoorin nyo po ang bidyong ito at ipapakita ko po dito ang aking sariling pamamaraan kung paano ako mag-repair or magpalit ng thermal fuse sa electric pan na hindi na kailangang tanggalin ang fuse na sira. Pero bago yan, muli po akong nagpapasalamat sa lahat ng aking mga subscribers, lalo't higit sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang video ko. Katulad ni Sir Rolando Guevara, Alex Berlon, Lorenzo Advincula Jr., Saldi Bertis Mabilangan. At syempre sa lahat ng hindi ko nabanggit dahil madami po kayo, mega shoutout na lang po sa inyong lahat. Patuloy po tayo. Ang electric pan po na ito ay na-check ko na at na-sure ko na thermal fuse ang sira. Kaya kailangan nating palitan ang thermal fuse nito. Ang pagpalit po ng thermal fuse sa electric pan ay hindi madali para sa iba. Kailangan po nating gumawa ng iba't ibang pamamaraan para tayo ay hindi mahirapan. Ipapakita ko po sa inyo ang aking isang pamamaraan kung paano magpalit ng thermal fuse sa electric pan. Ang tawag ko po dito ay inner bypass. Kailangan pong baklasin ang motor dahil sa loob po ng motor ako magbabypass. Tanggalin lang yung swing arm. Nasa loob po yung thermal fuse niyan. Maglalagay po tayo ng bagong thermal fuse na hindi natin tatanggalin yung sira sa dati niyang pwesto. Biyakin lang po natin ito. Biyakin lang. Ayan. Itabi yung front housing. At dito tayo mag-focus sa stator. Tanggalin yung capacitor. Okay. Tapos hilahin lang ng ganyan para makita natin yung pwesto kung saan tayo magkakabit ng thermal fuse. Tawag ko po dito ay inner bypass sa gagawin natin. May video na rin po ako ng outer bypass kung paano magkabit ng thermal fuse na hindi nabibiyakin ang motor. I-click nyo lang po yung link sa description box sa baba para mapanood yung video na yon. Sakaling mapansin po ninyo na yung cable tie ay malutong na, kailangan po nating palitan na yan. Dahil nabuksan na rin lang natin, kailangan na nating palitan yan. Kung saan tinanggal yung lumang cable tie, doon lang po tayo maglagay ng bago. Kung mapapansin po ninyo, ayan po yung thermal fuse. Hindi na po natin yan tatanggalin. Pagkus ay maglalagay na lang po tayo ng bagong thermal fuse dito. Hindi lahat po ng stator ay madaling baklasin. Yung iba po ay dikit-dikit na. Nahihirapan ng magbaklas. Kaya kung sakaling nahihirapan po kayo or ayaw ninyong magbaklas ng mga duktungan ng windings, pwede nyo pong gayahin ang pamamaraan na ito. Sa ganitong sitwasyon, napalitan na po lahat ng cable tie. Matibay na po yan. Paano natin lalagyan niya ng bagong thermal fuse? At saan natin ikakabit ang bagong thermal fuse? Ito po yung bagong thermal fuse. Nakaprepare na po ito. Ito po ay nilagyan lang natin ng dalawang wire sa bawat paa niya. Nilagyan ng spaghetti tube para hindi magdikit. Iwas short circuit, ganyan. Tapos ito po yung insulator niya. Pwedeng wala pong lagay nito. Pwedeng lagyan. Pero lalagyan po natin. Paano natin ikakabit ang fuse? Dapat ang thermal fuse po ay nakadikit sa windings ng stator para makadetect po ng init sakaling mag-overheat para protection sa circuit at hindi masunog yung mga windings. Hanap lang po tayo ng pwesto kung saan maganda ipwesto ang thermal fuse. Sa tingin ko ay pwede ito dito. Lagyan lang po ng cable tie para hindi siya gumalaw. Ayan. Ipaipit yung thermal fuse para dumikit sa windings.
Pwede pong dagdagan ng cable tie para masigurado na safe ang pwesto. Nakakabit na po yung thermal fuse. Maganda ng pwesto. Pwede po natin yan na ibalik na sa back housing. Sundan nyo lang po ang aking ginagawa para sa idea at skills. Nakalabas po yung dalawang terminal ng fuse. Ayan. Para mamaya po tayo magduduktong. Lagyan po muna natin ng langis yung bushing dahil tuyo na po ito. Siguraduhin may langis para sa lubrication. Ayan. Lagyan din po yung bushing sa front housing. Okay, nalagyan na. Tapos ibalik lang po yung shafting bushing sa dati nilang pwesto at i-fix na ang buong motor. Ibalik na po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Ngayon na naka-fix na po yung motor, i-double check po natin yung shafting bushing kung matigas ikutin. Yan o, hindi sumasama yung blower. Yan, ayaw, matigas. Hilahin natin at trasulong. Yan, meron po siyang play. Good po yan. Kaliwa kanan, taas baba. Walang alog. Re-reset lang po natin para maging maayos yung shafting bushing. Pukpukin lang po dito ng martilyo sa bawat kanto, tigta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lumambot na po. Sumunod na po yung blower pre-wheeling. Taas baba, kaliwa kanan. Okay na. Ito po nakaabang yung dalawang terminal ng thermal fuse na kung saan ay ikakabit natin ang kanilang connection. Ikakabit po natin yung isang terminal ng fuse kahit magkabaliktad po yan, kahit alin dyan sa dalawa, pwede po nating idugtong dito sa line 2. Ito po yung AC line cord galing sa plug. Yung isang linya niyan ay yung line 1. Diretso po yan dyan sa common terminal ng switch. Huwag po natin pakialaman yan. Dito po tayo gumalaw sa line 2. Sa isang linya ng AC line cord na kung saan ay konektado sa thermal fuse na sira sa loob. Ito po yan. Diretso dito. Papasok dyan sa motor. Hindi na po natin ginalaw doon. Hindi tinanggal ang sirang fuse, bagkos ay puputulin na po natin yan dito. Ayan. At ito po yung common terminal ng motor. Diretso po yan sa loob na nakasiris yung sirang thermal fuse. Ikakat na po natin yan. Ayan. Pinutol na natin. Wala na pong silbi. Yan. Dito po tayo focus sa line 2 ng AC line cord galing sa plug. At i-connect po natin dito sa isang terminal ng thermal fuse. Ito po, balatan lang natin. Ayan, galing sa line 2 ng AC line cord. Ayan, nakaduktong na po. Line 2 ng AC cord papunta sa isang terminal ng thermal fuse. At ang kabilang terminal ng thermal fuse ay ito po sa kabila. I-connect lang po natin yan sa isang paa ng kapasitor. Ito po yung kapasitor niya. Babalatan lang po natin yung isang terminal ng kapasitor at dyan po tayo magja-jumper. Binaypas natin yung sirang thermal fuse at dito natin dinirekta sa isang paa ng kapasitor. Pwede po kayong magkamali ng kabit. Pwedeng dito kayo mag-cut or pwede kayo dito mag-cut para magdugtong ng isang terminal ng fuse. Dahil dito po tayo nag-cut, dito po tayo magdudugtong ng thermal fuse. Ayan. Pag tama po ang connection nito, dahil sabi ko nga pwedeng magkabaliktad, forward po ang ikot ng LC. Good na po yon. Pero pagka mali ito, reverse po ang ikot ng LC. Ang gagawin po, ililipat lang po yung connection ng thermal fuse na ito dito sa kabila. Ganun lang po. Pero tingnan po natin kung tama na yung naging connection niya. Balutan lang. Okay, may balot na. Safe na yan. Tapos ibalik lang po yung capacitor dito sa dati niyang pwesto. Ayan. Tapos sunod na po nating balutan ay itong line 2 galing sa AC line cord. Dahil ito po ay live wire. Okay, safe na yan. Ibalik na po natin yung
switch sa dating pwesto ngayon. Ayan, nakakabit na yung switch. I-fix na po natin yung mga wire. Nakapix na po yung mga wire. Ikabit na po natin ang swing arm. Para sure tayo na walang short circuit, i-double check po natin ito gamit ang ohmmeter. Gamitan po natin ng digital para makita natin ang reading. Ayan, gumagana. Ikabit lang po natin yung test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Ayan. Mapapansin niyo na naka-OL, ibig sabihin po open line, wala pong connection. Kasi naka-switch off po yung ating selector switch. Nananatiling nakakabit po yung test probe sa AC plug terminals. Tapos pihitin po natin yung selector switch sa number 1. 70 ang nakasulat. Ngayon, pag pinihit po natin sa number 2 ito, ang normal reading po dapat ay pababa. Dapat mas mababa po sa 70 ang masusukat natin sa speed number 2. Tapos, mas bababa pa ito kung isi-select natin sa speed number 3. Pihitin na natin sa number 2. Ayan, bumaba po. 63. Dapat pag pinihit natin sa number 3, lalong bababa. Ayun, mas bumaba po. 57. Ibig sabihin po niyan, tama po yung pagkakabit natin sa terminal ng kapasitor. Hindi po nagkabaliktad. Kasi kung baliktad po at sa kabila natin na ikabit, dito sa kabila, ang reading po niyan ay pataas, simula sa number 1. Pwede na po nating testingin ngayon yan na isaksak sa outlet. Lagyan po muna natin ng LSE. Mamaya na natin linisan lahat ang mga parts niya kasi puro lupa. Okay, nakakabit na ang LSE. Isaksak natin sa outlet. Okay. Pihitin po natin sa number 1. Ayan, gumana. Nagsiswing na rin. Lagay sa number 2. Ayan, lalong lumakas. Lagay sa number 3. Lalong lumakas mga kareal. Patayin ulit natin. Success po yung ginawa nating bypass. Ganun lang po ang aking pamamaraan para magkabit ng thermal fuse na hindi na kailangang tanggalin ang sirang thermal fuse. Para po sa mga katulad ni Sir Ruben Gamboa, nakakataba po ng puso ang inyong papuri at pagtitiwala. Patuloy lang po tayo na magsikap matuto at darating din ang oras na magiging madali na para sa atin ang lahat.